sa kantin. Aromatic ba yun? Oo nga. Sari-sari kayo. Ala, hindi pa. Ikaw talaga yun. Pipicturean ko dapat. Kasi baka okay na pag pinicturean ko pa. Okay na, may energy na lahat. I-reserve ko yung aking energy kasi may 3 hours pa tayo mamayang hapon. So, may energy ba kayo? May energy yung ating Nepo baby. Sir Mikey, pag-chismisa na naman kayo, sana din yun na kami pinapasok ngayong 1 hour na to. Sorry na. Trip na trip ko kayong chismisin pala. Wait lang, ito na. Mamaya mga... Okay. So before we proceed dun sa ating next topic, napakadali lang naman nun. Pagod agad. Okay. Before we proceed to our next topic, let's go. We're going to solve problem 4 and problem 5 first. Even, hindi ko naman ito napa-assignment kahapon. Tama. And I correct. Okay. So, ano na may madali lang. Diyos ko po, para lang, alam nyo yon, mas mahirap pa yung calculus sa inaaral natin ngayon talaga. Kung nakapasa kayo kay Sir Howie sa calculus, parang, Sir, ayan na yan, major subject na yan, kasama na yun sa board exam. Parang ganun. Naisip niyo ba yon? Tama ba? Ano? Parang, pang board exam na yung subject na yun. Opo, ganito lang kadali ito ating, para lang tayo naglalandi. Alam, pag naglalaboratory tayo, ganun na ganun. Ano pa? So, for number 4, sabi dito, in a natural state, a moist soil. So, moist daw. Meron daw po siyang volume. So, given po yung ating total volume na 9.34 times 10 raised to negative 3 cubic meter. Tama po. Tapos, since moist siya, may total weight daw po tayo na 177.6 times 10 raised to negative 3 kilonewton. And then after that, in-oven dry po natin yon. And then after ma-oven dry, yung ating soil ngayon, meron na siyang panibagong weight na 153. So, kasi kung na-oven dry, natanggal na yung ating moist or natanggal na yung water. So, after that, magkakaroon tayo ng weight ng soil na 153.6 times 10 raised to negative 3 kilonewton. And then, given po yung specific gravity ng ating soil, which is 2.67. Okay pa. So, una pong hinahanap sa question natin is moisture content. Yung moisture content naman, parang paulit-ulit na yan. Tama ba ako? Napurga na kayo. Sir, pwede bang next topic na tayo? So, paano hanapin yung moisture content? Aray, ginagano lang natin. Tama po ba? Kasi itong weight, yung total weight minus weight ng soil solid natin, it is just what? Yung weight ng water natin. And we know, according to our formula number 6, moisture content is weight ng water over weight ng soil solid. So, given naman po yung ating total weight, which is 177.6 times 10 raised to negative 3, minus ang ating weight ng soil, 153.6, divided by 153.6 times 10 raised to negative 3. Hindi ko na sinulat yung unit kasi makakancel out naman siya. Ano pong sagot natin for letter A? 15.63. Nakuha po ba yung 15.63? So, napakadali. Sobrang basic lang talaga. Kailangan colorful tayo today para masaya yung araw natin. Hindi ako papayag ng isang kulay lang yung makikita niyo sa whiteboard. Next, moist unit weight. Napakadali lang yan. Tama ba? Susulat ko pa ba?
Paano kunin yung moist unit weight natin? Sarado kayo mga example ninyo. Talaga mahirap. Moist unit weight ano. So kapag moist, total weight over total volume lang naman po. Yan, ano pa. So para po, letter C agad. Para po sa letter B natin, para po sa ating letter B, so we're talking about moist unit weight. So yun lang naman po ay yung gamma is equals to total weight over total volume. Yung formula number 7 po natin. So total weight po natin, given po siya na 177.6 times 10 raised to negative 3 kilonewton divided by, anong nangyari doon? 9.34 times 10 raised to negative 3 cubic meter. Ano po sagot natin kay letter B? Moist unit weight natin is 19.015. 015 kN. Okay, tapos letter C natin, kulay black tayo. Ano hinanap sa C? Dry unit weight naman. Napakadali din. Sir, ano ba yan? Mag-skip na kaya tayo dyan, sir. Weight ng soil over volume. Tama. Kapag dry. So, given naman po yung weight ng soil po natin, which is 153.6 times 10 raised to negative 3 kilonewton over 9.34 times 10 raised to negative 3 cubic meter. And then, ano pong sagot natin dito? So, dapat mas mababa siya kay 19. Ayun. 16.4454 kilonewton per cubic meter. Tapos letter D natin, void ratio. So, paano po natin nahanapin ang void ratio? So, for letter D naman, napakadaming way para mahanap yung void ratio. Tama po ba? Ano po? So, for void ratio, since given naman si GS, nakuha na natin si gamma dry tsaka si gamma moist. So, it's all up to you kung ano po yung gagamitin po ninyong formula. Pwede nyo pong gamitin yung formula number 17, formula number 18, formula number, kaya ba ang 10? Kaya ang 10, no? Formula number 10, kaya. 10 at 11. Or not. Parang wala pala dun sa 10 at 11. Basta yun, 17, 18. Pero para mas mapadali, gamitin na natin yung formula number 18. Ano pa? So according to formula number 18, siya lang naman po ay gamma dry is equals to GS, unit weight ng water over 1 plus E. Tama po ba? Formula 18 natin. Ano pa? So gamma dry natin, kakakuha lang 4454. Ulit naman. 4454 equal saan? GS natin, given naman po yung GS, 2.67. Quantity, even though hindi given yung unit weight ng water natin, siya naman pa ay constant. So yung unit weight ng water natin is 9.81. Since ang mga unit po natin dito is kilonewton per cubic meter, divided by 1 plus E. Therefore, ano po yung ating E? Wow. 0.59%. Nakuha po. Ano pa? So, napakadali. Ganyan lang kadali. I mean, kapag totally na-gets nyo yung concept as well as the formulas kung paano or kung saan siya ginagamit. Tsaka kung mapapansin nyo, usually yung formulas natin, paulit-ulit lang yung ginagamit natin. It's either 17, 18,
Tapos yung mga basic formulas, tama ba? Napansin niyo ba? Parang, alam niyo yun, sa kakagamit natin, sa ulado na natin, formula 18, alam na natin, formula 17, alam na natin. So, kahit hindi pa midterm exam, sa ulado nyo na yung mga formulas na meron tayo. So, ganyan kayo kagagaling. Ano pa, tama ba? Sa ulado nyo na yung mga formula natin. Ano? Parang pag sinabi ko, okay, Mr. Puliga, state formula number, gano'n. Parang hindi na kayo magugulat eh. Ano pa? And then for letter E naman, so since we're talking about porosity and nakuha naman na po natin yung void ratio natin, so we're going to use formula number 9 na lang. So formula number 9 natin is N is equals to E over 1 plus E. Ang E natin is 0.5927 all over 1 plus 0.5927. Ano pa ang porosity po natin? 3721. Tapos, for us to solve our degree of saturation, letter F, so yung ating tinatawag na GWES. So, GWES, GS, measure content, TS. Since we are solving for the degree of saturation, we can equate degree of saturation is equals to GS, W, over E. Given po ang GS, 2.67, we already solved moisture content 0.1563 divided by E. Ano po yung E natin? 0.5927. Therefore, ano po yung degree of saturation po natin? Seventy, 0.7041 or 70.41. Nagets po ang problem number 4 po natin. Questions? Ang basic. Sir, napaka-basic naman. Di ba basic lang, class? Parang nung pinapanood ako ni Sir Howie, Sir, yan na po yung tinuturo ninyo. Eh di sorry. Ako lang to. Si Sir Howie ka. Kita ko lagi pag nagtuturo Sir Howie ng calculus, saka yung mga pag-exam niya. Pero according to Sir Howie, ikaw rito. According to Sir Howie, batch daw yung pinahirapan niya sa calculus. I don't know kung true. Yun yung sabi sa akin. Pero the moment na nakapasa kayo sa kanya, laki achievement nun. Alam mo, alam nyo, kung ako yung estudyante tapos prof ko Sir Howie, tapos makakapasa or nakapasa ako sa kanya. Parang ano siya, achievement na siya sa part ko. I mean, kita ko kasi kung paano magpa-exam si Sir Howie. And then, kita ko rin kung paano siya talaga magturo or kung gaano siya, I mean, kita nyo naman kung na porting niya yung mga mathematics talaga. Tama ba? Nakakasama ko kasi siya before sa Faculty 7. And, sabi ko, wow. Ay, sabi ko kung makakapasa ako kay Sir Howie ng dalawang calculus. Di ba, like, dalawa sila. Tama ba? Intake at saka, diffcal, kanya pareho. Makakapasa ka doon, like, panis kayo, matalino ako, nakapasa ako kay Sir Howie. Pero may ganung pride na possible mong ma-feel. Kasi Sir Howie na yun. Tapos, ang higpit kasi niya sa room. And then, ang higpit niya sa mga rules talaga. Like, kapag sinabi niya, sinabi niya. Kapag ayaw niya, ayaw niya. Kapag walang decimal point, walang decimal point. Kapag walang equal sign, mali. Tama ba? Like, ganun siya kahigpit when it comes sa mga rules when solving, isa rin naman yun sa nagiging error ng mga estudyante, yung pagiging careless talaga sa pagsasolve. Alam naman namin alam nyo, pero since minsan, siguro sa pressure or siguro sa, mental block, so may mga moment talaga na lutang yung bata when solving problems. Na to the point yung mga equal sign nakakalimutan, yung mga decimal point nakakalimutan,
yung mga value, bali-baliktad yung lagay or whatsoever. I mean, alam namin na alam niyo yung process, pero I don't know kung ano nangyayari sa sagot. Eh kami naman, kung ano yung nakasulat sa papel, as is where is, kung ano naman yun, yun na yun. So, yun lang naman. Anyway, ayun lang. Sasagutan pa ba natin to problem 5? Sagutan pa natin? Or skip na tayo? Skip to the good part. Kasi naman, ito, tinan mo naman, yung moist unit to weight, given ang total moist, given ang total weight at volume. So, ano lang to, 102.3 times 10 raised to negative 3 kilonewton divided by 5.66 times 10 raised to negative 3 cubic meter. Ano sagot natin dyan? Tapos, ari. Hala, tinamad. O, paano? Ano sagot natin dito? Ano sagot natin? Nagets naman kung bakit ganyan yung ating solution sa letter A? Ang dali kasi ng topic natin. Ayan, yung babawi ako sa pa-finals. Mahirap yung mga topic natin sa finals. Pipilitin ko talaga maturo sa inyo yung more circle. Magpaikot-ikot na kayo dito sa Geotech talaga. Ano sagot natin for letter A? Gets naman kung, huwag kang umiyak dyan. Gets naman kung ano nangyari dyan sa equation natin. Ano sagot natin sa letter A? Letter A? What is our answer? Hoy, ano sagot? Hindi ako nakikipag-biruan class. 18.07. 18.07. 42. Dinodog show ko lang yung section na to eh. Ayan. Hindi, seryoso na, seryoso. Ba mamaya ma-report tayo. Wait lang. Sige, sasagutan ko na. Ba mamaya, magsialisan kayo sa section na to. Do alam ko naman gusto umalis ni Poliga. Kasi daw yung mga kaklase niya is ganito, ganyan. Seryoso ba? Uy, Parang ikaw naman yung Mr. gawa. Poliga. Mga ano lang, yung mga prof. Yung Hoy, may nabasa ako! mga prof lang sa Geotech, di ko gusto. Hindi talaga. Convo nyo na, Sir Howie. Uy, hindi. Parang, Walang pagkabasa ko, parang ikaw naman Puliga yung tinutukoy mo. Joke lang. Isipin mo, pinabasa ko convo nyo ni Harry. Anyway, so given po yung total volume po natin, inubos na naman yung oras sa kachichismis, hayop na yan. Times 10 raised to negative 3 cubic meter. Hindi ako nagmura ha. Expression lang yan. Times 10. Ba mamaya ay yan. Ma-record. Ma-record yan. Masisira yung ating reputation dito. Moisture content given then 11%. Serious daw yan siya today. Di mo kami seryoso na to. Ito na yung seryoso ko. GS, maniwala kayo sa akin. Gusto mo talaga magseryoso ako, Mr. Puliga. Yung tipong mangangatal ulit kayo sa first day natin. Sige, mamaya hapon. Sige. Pagbibigyan ko kayo. Mag-i-internalize ko lang yung tawag ito, yung demon side. Ano pa? Mamaya alauna, manda kayo sa akin. Magsaseryoso talaga. Hindi talaga ako ngingiti. Tapos mamaya bungay pa lang, mamaya hapon nakangiti na. Anyway, wala din. Nasa yung seryoso din. Okay, letter A. Ito na, seryoso na. So according to letter A, we are solving or we need to obtain the value of moist unit weight. So according to formula number 7, our moist unit weight or the unit weight itself, equate lang po siya sa total weight divided by the total volume. Seryoso na to ah. Okay. Total weight natin, 102.3. Wait lang ha. Wait.
times 10. Volume 5.66 times 10 raised to negative cubic meter. So ano pa sagot natin for letter A? Ano sulat nyo nga kanina? Nasagutan nyo na pa kanina eh. 18.07 kilonewton per cubic meter. Ang mga bata, nakuha naman kung paano nangyari yan. Ano pa? Alam nyo, para lang tayong elementary ngayon, nakakainis. Paulit ko. Para lang tayo elementary. Okay, for letter B, since hindi po given ang weight ng soil, kasi di ba yung ating original formula ng dry unit weight is weight ng soil over volume. Since hindi given, ano pong gagamitin po nating formula? So for this one, marami po tayong pwedeng gamitin. Pwede po natin gamitin yung formula, ano ba? Hindi. Pwede natin gamitin yung formula number 12. Tama ba? Aside kay 12, kung kayo naman ay experimental na tao, pwede nyo gamitin si Formula 18. The problem kay Formula 18, kailangan nyo munang ma-obtain yung letter C. Ano pa? Kapag may mga ganun tayong ginagawa minsan sa buhay. So, may ganun. Pwedeng Formula 18, but for you to solve gamma dry, using Formula 18, kailangan nyo po munang ma-obtain yung void ratio po natin. Ano pa? So, for now, ang gagamitin po natin is Formula 12. So, according to Formula 12, siya po ay relationship ni gamma dry at saka ni moist unit weight. So, sabi natin, gamma moist is equals to gamma dry multiplied by 1 plus moisture content. Tama po, Formula 12 natin. And then to further elaborate, to further simplify it, so gamma dry is equals to 1 plus moisture content over gamma moist. So 1, given po yung moisture content po natin which is 11%, so 1 plus 0.11 divided by our gamma dry, 18. Baliktad. Ano daw? Tulog? Wait lang. Kaya ako nagtaka. Kayo din nyo ako kinukorek. Kayo ata ay, anong ginawa ko doon? Gamma voice over 1 plus moisture content. Napahiya ako ng very light doon. So 18.0742 kilonewton per cubic meter divided by 1 plus 0.11. Ano pong gamma dry natin? 16.2831 kilonewton per cubic meter. Isang oras, 8:30 na kaagad. Nagets po, mga bata, mga kids at heart and everything. Ano pa? Letter C, void ratio. Para naman ang void ratio. So para sa letter C, since meron na tayong gamma dry, we can solve void ratio using formula 17 or formula 18. Tama po ba? So kung gusto nyo mahaba-haba, formula 17 kayo magpunta. And then kung gusto nyo ay medyo maikli lang ng konti kay formula 18. So for letter C, gamitin natin si formula 18. Ano pa? So according to formula 18, gamma dry is equals to GS, unit weight ng water over 1 plus E. So kaka-obtain lang naman po natin ng gamma dry. So gamma dry po natin is 16.2831 equals, di ko na muna ilalagay yung unit. Pero sa mga final answer nyo ha, make sure na may unit kayo. I mean, kapag nagsasolve kayo, maglagay na kayo ng unit para at least hindi kayo malos kung ano yung unit doon sa dulo. Ano pa? GS po natin is, given ba GS? Given. Kala ko hindi given. 2.7. Yung A ko doon. Unit weight ng water, 9.81 over 1 plus E. So ito naman, pwede ng shift solve.
So, ano pong value ng ating E? 62, 67. 0.62, 67. Okay, mga bata, nakuha po. Nasundan, mga bata. Okay, good. Good. Letter E. Yan na, seryoso na ako seryoso na daw. Porosity. Anong porosity natin? Formula number 9. N is equals to E over 1 plus E. Anong E natin? 0.6267 over 1 plus 0.6267. Ano pong value natin porosity? Three 3852. At least nasasanay na kayo na 4 decimal places yun. So, kahit pa paano nagiging the same naman yung mga sagot niyo. And then for, I think, degree of saturation, so yung letter E, skip na natin. Carry lang po ba? Sige, wag na. S is equals to ES over, guess. Mali na naman. GS answer content over E. Ano pa? So S natin, GS natin. Ito yung letter E ha. 2.7. Moisture content po natin ay, nasaan ako? Moisture content 11% given pala. 0.11 over E. E natin 0.6267. Ano po yung degree of saturation natin? Tama ba ako? 11%, 2.6, 2.7, 11, 67. Degree of saturation po natin. Ano na, class? Degree of saturation, 47.39. Nakuha po. Okay. Basic ba basic? Thumbs up nga kung basic lang yung ating ginagawa dito. Walang nag-thumbs up. Sarap ng basic dyan. Basic naman talaga. Okay, letter F. Letter F. Anong hinahanap natin sa letter F? Volume daw po na na-occupied ng water. Paano po natin sasagutan yung F? How to answer letter F? Paano po natin sasagutan si F? How? Who have an idea kung paano siya sagutan? Anyone? Ano yung SNB? Ano yun? Degree of saturation, porosity, at saka hydration? 47. Ano yun, Mr. Aray? Ano ba? Joshua. Paano natin sasagutan? Anong sagot nyo sa F? Sir, kayo magsagot nyo. Bahala kayo dyan, sir. Tulungan niyo ako. Ay, pabalik nga po, sir, ng problem. Ayan na, Okay. nakabalik. Ano po, sir, yung degree of saturation po times porosity times total volume po? Degree of saturation, porosity. Saan galing yung formula mo?
Naisip ko lang po nung since kapag pinag-times, times ano pa, nga po, since kapag pinag-times po yun, volume of water lang po yung matitira. Yun po, makakancel po yung Ano magiging sagot dito kung sakali? hindi ko pa po nasa. Sige lang. Kaya try nga natin. Ang volume ng water dapat natin dito, nag-shortcut, kaya bahala, kunin nyo to, 1.03 times 10 raised to negative 3 cubic meter. Ang sagot dapat is 1.03 or 1.029, something like that. Well, if tatama naman doon, why not? Ano? Pero for me, nakalimutan ko na. Charot. Remember the formula number 7? Tama ba? So using formula number 7, we can say that unit weight ng water is equals to weight ng water over volume ng water. Tama po. And now we can say that volume ng water is equal saan? Weight ng water over unit weight ng water. This is our working equation now. Nakuha pa yung working equation natin. Pero you may pa-solve nung sa'yo, Mr. Aranyo, malay mo naman, tama. Or somehow malapit. So why not? Pwede natin gamitin siya. Kaya ko lang tinatanong kung saan siya galing para at least, alam niyo yon, yung may reference tayo kung bakit nagkaganon yung naging working equation mo, if ever. Kumbaga sa akin, ito yung pinanggalingan ng formula ko. So kung mapapansin niyo po, unit weight ng water naman po natin is constant. Tama po. And then, for this equation, ang kailangan na lang po nating hanapin, yung weight ng water. So paano po natin nahanapin yung weight ng water? How to solve weight ng water? Paano kaya? Sino may idea? Weight ng water. Hindi po pwedeng gamitin yan. Moisture content. Yes, pwede. The problem, nasa yung weight ng soil natin. Kasi dito sa ating problem is walang weight ng soil. Though yung suggestion mo, Miss Daryl Ann, pwede siya. But for you to do that, you need to solve for the weight ng soil, if ever. Ano pa? Yes po, Miss Abigail. Kaya nagseryoso na tayo. Ano kayo? Ano? Sir, audible po. Yes po, Ine. So, ayun po. Di ba po ay given po tayo ng moist unit weight na weight po ng water over volume po ng water. So, Wait lang ha. parang Sige. ano lang. Ito. Yung una natin. Ito. Yes po. Okay. Tapos, in-isolate ko lang po yung volume ng water. Bali, mayroon po tayong equation nun na weight ng water times unit po ng water. Tapos po, ang weight po ng water is ma-obtain po natin kapag po sinubtract natin yung weight ng soil sa total weight. So since wala po tayong weight ng soil, ginamit ko po yung unit weight, dry unit weight, which is yung weight ng soil ng over soil. total volume. Bali, ang naging equation ko po sa volume ng water ay quantity, total weight minus dry unit weight times volume, quantity, tas po yung unit weight po ng water. Okay. Ano nakuha sagutin ng for volume ng water? Ano po, i-input ko pa lang po. Sige lang. Though nagets ko yung explanation mo kung saan galing, pero try to, Now, may idea na kayo. Nabanggit naman din ni Miss Abigail kung paano kukunin yung weight ng soil. Using what? Using formula. Anong formula ang gagamitin natin? Formula 11. Tama? Tama po ba? Ano po bang formula 11 natin? So, according to formula 11, gamma dry is equals to weight ng soil over volume. Tama po ba? Dito kailangan lang muna nating makuha yung weight ng soil.
We already obtained gamma dry. Gamma dry po natin is 16.2831. 16.2831 is equals to weight ng soil over total volume po natin, which is 5.66 times 10 raised to negative 3 cubic meter. Wait. Tama. Ito na yung naka-kilonewton per cubic meter. So, kilonewton lang yung matitira dyan. So, weight ng soil natin is now equal saan? $16.2831 times 5.66. Weight ng soil po, equal po saan? Uy, ano na class? 0.092 to 412. Ha? Ano ba ang total weight natin? Tama, tatlo. So, or 92.2 times 10 raised to negative 3 kilonewton. Tama ba? 1, 2, 3. Ano pa? Ito yung weight ng soil. Ito yung isang way para ma-obtain po natin yung weight ng soil. Isa pa pong way, kasi kailangan natin, para makuha natin yung volume ng water, we need to have the weight ng soil. Kasi once na meron na tayong weight ng soil, yung weight ng soil, isusubtract na lang po natin doon sa ating total weight. Tama po ba? Para makuha natin yung weight ng water. Ano pa? So ito po yung isang way for us to obtain weight ng soil. And then I think, not sure ha, ito pa yung isang way para makuha yung weight ng soil natin. Tingnan natin kung totoo. So di ba meron tayong GS is equal saan? Mali pala rin. Density na to, unit weight ng water. Tama ba? Unit weight ng soil over unit weight ng water. Tama. Given naman yung GS natin, so GS natin 2.7 ito. Tapos itong unit weight ng soil, magiging ano siya? Alam, magulo pala to. Magiging ano pa to weight ng soil over volume ng soil. Wag na pala to. Ahaba tayo. Ahaba. Wala tayong volume ng soil. Wait lang. Paano kinuha? Ahaba itong ating gagawin, unit weight ng soil. So, kapag unit weight na tayo ng soil, weight ng soil, volume ng soil. Sa GS ba? Or sa moisture content? Sa moisture content na weight ng water over weight ng soil. Tapos weight ng water. Tama ba? Ito ba yung isang wait lang, iniisip ko lang. Parang mapapahaba tayo dito kasi wala tayong volume ng soil. Dalawa yung ano. Tapos for us to obtain volume ng soil is ano pong possible? Volume ng soil. Again, simplify. Yan, tapos Divided by dB is equals to so we can simplify our factor y cube over
Ano bang ginagawa? Ano nga yung Formula 5 natin? Degree of saturation siya, no? Formula 5 natin equals saan? dW over dV. Okay. Over dV. Okay. Gets kung saan galing. Gets ko na kung saan galing yung kay Aranyo. Anong sagot mo, Mr. Aranyo? Mr. Joshua? Ayun, tama nga din. Yung kay Mr. Joshua dito galing. Yung sa akin naman, itong aking ginagawa. Sige, disregard ko muna tong S na to. Mamaya ko to isusulat dyan. Ito yung pinanggalingan ni Mr. Joshua kung bakit nag-arrive siya ng ganun. Yung sa akin medyo mahaba, pero kaya naman. So, yan. Tapos after that, charot. BS. So, mangyayari na dyan, kailangan natin si BS. So, for us to solve BS, ang mangyayari dyan, ang BS natin is equals to NB over E. Tama po ba? Nasundan ba itong ginawa ko? Ano pa? Di ba meron na tayong nakuhang porosity, which is 0.3853, tapos yung total volume natin given 5.66 times 10 raised to negative 3, yung ating void ratio nakuha na rin 0.6267. Nagets itong part na to? So medyo mahaba nga lang. So once na makuha to, masasubstitute natin siya dito. So meaning to say, kapag nasubstitute dito, ang ano na lang dito sa aking equation na to is yung WS. Tama pa? Nasundan po ba yon? Basta medyo mahaba, yan lang yun. Hindi ko na lang siya i-elaborate. Ano pa? And then, yung kay Mr. Aranyo kanina, ang ginamit niya pong formula is formula number 5. Why? So, dalawang formula po yung ginamit ni Mr. Aranyo, kaya po nakapag-arrive siya ng ganung equation. Ano po? So, sabi ko naman po palagi sa inyo, as long as nasa concept kayo, as long as ginagamit po ninyo yung mga formula na meron po tayo kay weight volume, mag-a-arrive po tayo kay same answer. Why? So, kay Mr. Aranyo po, ginamit niya po yung ating, bitaw ng tas ng kamay. Ginamit niya po yung ating formula number 5, which is yung ating degree of saturation. Yung degree of saturation po natin, volume ng water over volume ng voids. Tama? Tama pa. And then since we are looking or we are solving for the volume ng water, we can now say that volume ng water is equals to degree of saturation multiplied by volume ng voids. Tama pa? Nakasunod po dyan. Nasundan po yan. And then, since sabi ko nga dalawa yung formula na ginamit niya dito, if babalikan po natin yung formula number 4 po natin, formula number 4 is saan equal? N is equals to volume ng voids over total volume. Tama po ba? And then according dito, or kung ito ay lalaruin natin, itong formula number 4 na to, we can now say that volume ng voids is equal saan? Porosity multiplied by total volume. Nasundan po. That's why, si Mr. Aranyo kanina, meron siyang equation na volume ng water is equal sa S times the porosity times the total volume. Kaya meron siyang formula ganyan kanina. Kaya ko lang tinatanong kung saan siya galing. And kapag ginamit nyo to, ang makukuha nyo pong sagot na volume ng water is 1.03. Ano ba sagot niya kanina? Ayan, 0.33. Basta yun. 0.335 times 10 raised to negative 3. Ay, tama ba? Cubic meter. Nakuha po. Ito yung kanya.
And then, balikan ko tong akin. Di ba nakuha na natin tong weight ng soil? And alam naman po natin na yung weight ng water po natin is equal saan? Total weight minus weight ng soil. Tama po? Tama. So, ipapakita ko lang na kahit, as long as nasa, yung concept is nasusunod ninyo as well as yung mga formulas, mag-aaral po tayo sa same answer. So, sabi natin, siya ay, ang total weight po natin, ano pong total weight natin? 102.3 times 10 raised to negative 3 minus weight ng soil natin, 92.2 times 10 raised to negative 3 divided by 9.81. Ano po yung sagot po natin dito? Anong sagot? Volume ng water. Same ba? 1.03 din. Ayun, 1.029. Ano pa? Or 1.03. Halos the same lang naman. 1.029 6 times 10 raised to negative 3 cube. Nasundan po yung mga solution, yung naging solution po natin para po dun sa ating letter F. And then yung kay Miss Daryl Ann kanina, pwede rin naman po yun. So for you to obtain that, so ito lang din siya. Ano po? Di ba nakuha na natin tong weight ng soil? So once na makuha si weight ng soil, ang pwede nyo pong gawin na shortcut ulit, is i-multiply lang po ito dun sa ating moisture content. Tama ba ako? Moisture content is weight ng water over weight ng soil. Kasi weight ng water pala yung makukuha doon. So same lang din. Tapos once na makuha si weight ng water, gagamitin po itong weight ng water divided by unit weight ng water. So it's all up to you kung ano po yung magiging solution nyo po just in case. Pero lagi ko naman po sinasabi, as long as nasa concept kayo, as long as nagagamit po niyo yung mga formulas na meron tayo for weight-volume relationship, yung sagot po natin, kung magkaroon man po ng discrepancy, konti lang, pero mag-a-arrive po tayo sa same answer. Clear po? Clear na. May natutunan naman today. May natutunan naman. O hindi lang ako nakipag-chismisan sa inyo. Lagi naman ako nagtuturo. Charot, ang defensive. Kainis. Naiinis. Ang defensive. Ayun. So, I hope yung weight-volume relationship, so, lagi ko naman sinasabi, hindi nyo man siya totally ma-master kaagad. So, the moment that you are trying to solve some problem regarding sa topic na to, so, kumbaga, ano na siya, steps on how to prepare yourself sa ating mga assessment if ever. So as long as you are trying to solve, wala naman pong masama kung mali po yung maging sagot ninyo or tama. As long as you are trying, as long as nag-exert ka ng effort doing such things na para at least makatulong sa inyo, sa sarili ninyo or kung kanino man. So it will help you a lot naman kapag nagsasolve kayo ng mga problems. Though, yun lang. Kumbaga, okay lang naman. Normal namang tama rin. Or normal namang, alam niyo yun, normal lang humilata. Normal lang na mag-cellphone. Normal lang na maglaro ng mga mobile games. Mag-Roblox or whatsoever. It's normal naman as long as you are doing things na related sa ACADS mo. Hay nako, Mr. Puliga. Bakit nagla-like? Bakit nag-react? Nag-notice. Nag-notice pala yun. Nag-notice sa akin. Seryoso na ako sa pagbibigay ng ng Emirate.